Programang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TTJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. Good afternoon, everybody. This is your T2J on a very nice Saturday of the week. And I would like to assure you we would have a very wonderful guest all the way from the Middle East. That tama ba, Marvin? Taga Middle East ba ang ating guest? From Qatar, we would be having, and he would be discussing his expertise kung ano-ano po. No? So, by the way, I would like to greet my daughter, Samantha Ferrer, Engineer Samantha Ferrer, she's getting married pala, no? She's getting married on July, and advance happy birthday to my better half on July 6. Pam Rabin Ferrer on July 6. Also, I would like to greet my children, Julian Jane Ferrer, who's in Germany, studying to be a chemist, and Isabel Joel Ferrer, who's in Cambodia, trying to teach languages in the beautiful country of Cambodia. And to Engineer Redentor Red Ryla, the president or the founder of the 10 outstanding Cebu Engineers and Contractors or TOCAE, on June 29, they will be having that convention of the outstanding engineers, lawmakers, attorney, accountant. They would be recognized by TOCAE, 10 outstanding Cebu engineers and architects. And yours truly, Engineer J. Ferrer, is the chairman of that group. And I would like to also greet happy birthday to the executive director of the Occupational Safety and Health Center, Engineer Jomar Batino. Happy birthday po, Engineer Jomar Batino. And for the Association of Safety Practitioners of the Philippines, they will be having a convention din po. Congratulations. So marami po tayong mga nandiyan na tao, no. So ang ating pong guest hinihintay na natin na ang ating pong guest ano siya, no. He's very good, may MBA, is in operations, is in management. And he's now based in, saan ba ito, Marvin? Qatar, no? Qatar. Doha, Qatar. Yan. Yan ang mga guest, si Leo Sigua Dote. Mr. Dote, are you already there? Ayan. Mr. Dote, good afternoon. Unmute po, Mr. Dote. Good afternoon, Tito J, at sa mga nakikinig at nanonood, magandang hapon. Finally, nagkita tayo dito sa program mo. Okay. Marvin, do not talk. You're on air. Ano ba ito si Marvin ang aking kasi. So, introduce ko lang muna si Mr. Leo. Si Mr. Leo is a International Institute of Skills, Risk and Management branch chairman siya dyan, is a fellow member. He is also the former president of the Philippine Association of Safety Engineers in Qatar. He's an advisor right now. He is HMC or Corporate Facility Management and Safety since 2010, no? And Safety Organization of the Philippines, World Safety Organization.
He is a visiting lecturer and member of the Association of Health and Safety Program Advisory Committee, University of Doha for Science and Technology, or formerly the College of North Atlantic Qatar, the Technical Resource Person on Medical Waste Management, Medical Affairs, or FIFA, Qatar 2022, Medical Supreme Committee on Delivery and Legacy. No? Ayan po siya. And his education is a NBA in Health and Safety Leadership. He has a Bachelor of Science in Business Administration, major in Operations Management, and a diploma in Leadership and Management. Ayan pong iba. Wala pong iba kundi si Sir Leo Sigua Dote. Magandang hapon sa iyo, Sir Leo. Magandang hapon, Tito J. Yes. Kamusta po dyan sa Qatar? Mainit po ba? Ay, nag-uumpisa na po sir ang init. Tumataas na ang temperature namin up to 45. Hindi po yan heat index ha. Temperature po talaga yan. So ang heat index namin mas mataas pa. So 50 na ganon, something like that. Yes, sometimes 51. Wow, no. Ang topic po natin para sa mga late listeners natin, ano, or late nakaka-tune in lang, is the general applicability of the risk assessment fundamentals, no? Bago tayo mag-continue, no, congratulate ko lang Sir Leo yung Irish, no? At hopefully mamaya sir, pwede bang mapatugtog natin yung kanta ng Irish mamaya mga 1:30 at kay Bambi Puente. Sir, yung ating topic, unang-unang question ko sa iyo, Sir Leo, dahil ikaw maraming nakikinig sa atin na gustong maging safety officer, who can carry out a risk assessment process po? Sir Leo, Okay. sige po. Tito J, unang-una, to answer your question, mas maganda that they start from the basic understanding of what risk and safety is all about. Inalis Okay. ko yung health kasi sa risk and safety, covered na yung health, environment when we talk about risk, because risk is the likelihood or the potential of any hazard, no? Anumang source ng hazard yan. Pagka meron ka ng understanding at alam mo yung context ng 5 steps to conducting risk assessment, then anyone can basically do risk assessment. So pag-usapan natin mamaya ano yung 5 steps ng risk assessment and saan ba nanggagaling yung risk na yan, kung bakit natin kailangan i-assess, and how beneficial is it for an organization, hindi lang sa workplace safety kundi sa organization in general. Yes, Sir Leo, napakaganda. Pero alam mo sir, sabi ko nga, hindi ko pa nakikita yung mga nakikinig sa atin. Wala pa yung cellphone ko eh. Alam mo naman sir, medyo mga Pilipino, medyo tayong lahat, or not even the Philippines, even the Americans do this. They're not so good in remembering things. Pwede mo ba sir, paki-explain uli yung risk, yung sinabi mo kanina? Could you kindly repeat it for those slow learners po natin, Sir Leo? Sige po, sir. Ang risk is, sabi nga natin, nanggagaling yan sa na-identify natin na hazard. So, unahin muna natin yung hazard bago ang risk. Alam naman natin, ang basic definition ng hazard is anything that can cause harm. Pero may kulang lagi tayo sa pag-intindi natin sa definition ng hazard. No, karamihan sa ating mga safety practitioners, ang alam lang natin is hazard is the potential source, no? Anong source? Chemical, biological. But the problem is, have we understood the control measure? So ganito yung definition muna ng hazard bago ang risk. Hazard is anything which has the potential to cause harm if not controlled. Because if it's not controlled, then it will end up into a risk. Bigyan kita ng example, sir. Di ba masarap kumain? Kain tayo ng kain. Pag wala tayong control sa kain, then magbi-build up tayo ng ating construction company. Palaki ng palaki ang ating tiyan. No?
habang lumalaki tayo, tumataba tayo sa kain, ano ang risk associated with sa ating pagtaba dahil sa kain? So ang risk yan, tataas ang blood sugar mo. Kung mahilig ka kumain ng matataba, tataas ang blood pressure mo. So hazard is anything which can cause harm if not controlled, because there will be risk associated with that. So yun yung hazard. Ngayon, ano yung risk? Ang risk is the likelihood or the possibility that someone will be affected by the hazard. So kung safety ang pinag-uusapan natin, siguro alam na ng karamihan sa mga kasamahan natin sa safety na there are at least six basic hazard categories: chemical, biological, Sir, 6, physical. sir, sana ganito lang, maraming nakikinig. Yan, mga yan, sila Marvin, sila Gisa, sa mga nakikinig. Tingnan mo lang mamaya kung sino man nakikinig. Sir, meron ba tayong next time pag pwedeng maganda kayo maging guest tayo na meron kang slide para more or less, pwede ba yan next time, next month, July, schedule ka uli ni Marvin? No problem, sir. Anytime. Just let me know. Kasi alam ko ngayon, wala muna tayong audiovisual, but otherwise, madali naman ako mag-present. Basta just inform me ahead of time kasi I really want to propagate understanding of risk and safety dyan sa atin. In fact, I've already started talking to people to establish risk and safety na talagang yung understanding natin is it will encompass a broad coverage of safety, not just health and safety, no? Kasi ito yung kailangan natin talaga dyan. Every time na umuwi ako, pag may mga lectures ako sa hospital, sa mga local disaster risk management or sa business, yun yung kulang talaga lagi. Laging sinasabi, kailan ako babalik para mag-talk about risk assessment and risk management. So sabi ko, I will find a way. At ikaw nga yung nagbukas ng pinto to para magkaroon tayo ng ganitong talk about understanding of risk assessment. So maraming salamat. Kasi sir, matagal ka ng kaya lang, alam mo, sa mga nakikinig din sa akin, it is how I started in the radio. I started out with kila Brad Pitt, kila Jojo A, kila Todi Pereña, sa Radio Inquirer pa. And then we were talking about certain values, mga pagbibisita, anything under the sun. And then I said, why not safety? So we've been here for almost 15 years na yata, 15 or even more. Hindi ko lang maalam ang tama. So, yung mga katulad mo, sir, alam mo, may mga staff ako dati. May sponsor nga kami dito pero wala na ngayon sponsor. So, tinatawagan ko rin, Sir Leo, baka mamaya may mga hospital kang kakilala, maging guest kayo rito, sponsorship at natin yung pagiging advocate natin sa safety. Maging maayos tayo tungkol sa safety. Maging maayos, diba? So, si Isko Salvador is naka-standby na daw, si ating favorite na hindi ko na, ayan na pala Isko Salvador aka Brad Pitt. You're on air. Good afternoon. Yeah. All right. Hi sa inyo. Hi Brad, Leo. Good afternoon. Leo? Ano ba yan? Leo o Leo? Leo. Sa atin, Leo. Dyan sa Pilipinas, Leo. Sa ibang bansa, Leo. Mahilig tayo magpalit Good to see you, Brad Pitt. Yes, Yes, Tito J. Leo. Yun nga po yung advocacy natin. Huwag po kayong mag-alala, malapit na po ako umuwi kasi this is my 21st year dito sa Qatar and I think it's about time to go back home and to contribute sa atin, no? Yes. Hindi naman experience. Yes, kailan po. uuwi na? Baka manood tayo ng isang show ni Brad Pitt dyan sa May Music Museum. Brad Pitt, uuwi na raw si Sir Leo, manonood yan. Kasama niya si Sir Pat tsaka ako. Yan pamamanging guest. Kailan ba ang uwi mo? Babalitaan ko po kayo. Kayo. Okay. May show kami ni Kuya Jobert. Jobert sa Banyuhay. Hindi, Hebert yun Hebert Sino yun, si Jobert? Si Kuya Jobert, yung comedian na... Yung comedian, okay. Sa Music Museum ba rin yan?
Hindi, sa Baby Torre, sa Santa Rosa. Ayun, sa Baby Torre. Victory Mall, sa loob ng Victory Mall, sa, ano yan, July 28. Ayun. Alam mo, Sir Leo, Malapit si Brad Pitt ang isa sa pinaka-safety advocate natin. Imbis na matulog yan, imbis na nandito siya sa All About Say. Brad Pitt, pare, si Sir Leo, nasa Qatar siya. Baka mamaya, ng Iris, maging maging makapunta tayo. Wala pang sagot si Jennifer tungkol sa biyahe mo sa Dubai. Magkalapit lang ang Dubai at Qatar. Kaya lang, huwag tayong pumunta, sabi ni Sir Leo, mainit daw. Hindi, ano mo yun? Ha? Alam mo ba na you can control your body temperature? Oh? May bago ko na naman, Brad Pitt. Sige, go ahead. Don't underestimate the power of the mind. Nakita mo ba yung mama na lumulubog sa nakahubad? Nasa North Pole sa tapos lulubog siya roon. Nakalubog siya doon sa tubig, pero puro yelo, di ba? May tubig. So, dapat patay na yun, di ba? Hypo, ang tawag doon? Hypothermia. Oo, kasi nakahubad siya. Hours. So, paano mo i-explain yun? Sinasabi niya through meditation. Under meditation siya. Nakalubog siya pero nagme-meditate. So, power of the mind. Ang galing. Practice. Kasi mamamatay ka ron risky yun So, hindi ganun yun. So, unti-unti yun siguro. Diba? Ganun lahat ng bagay ng unti-unti. Diba? Yung may pace siya na orderly. Yun yung sa universe merong order, merong diba? May peace. Peace and order. Anyway, balik tayo sa pagbalik mo, bro, tapos meron ako naman ay July 28, no? So, sa Baby Torre yun. May kasama akong banda. May kasama kaming banda. So, tugtugan tayo, jamming kami nila. Magaling kumanta yan si Kuya Joker. And naka-base siya. Naka-base siya. Tao Gama yan Tao-Gama. Kabrad mo yan. KJ. Kabrad mo yan Sino? Si Kuya Joker. Si Jobert, kabrad ko. Dapat yan maging guest ko dito yan. Para maging Tao-Gama pala yan. Triskelion pala yan. Yes. Based na siya sa Canada. So, nagbakasyon siya 1 month dito. Ayun, tapos bisita, may naasikaso siya. Ayun. So, may show kami. Una-una doon sa Kanlupang, may bago ngayon dyan Parang food hub. Baby Torre, food hub. Sa Kanlupang yan. So, doon kami magdi-dinner. Tapos may show. Mga 9 p.m. Tapos, kantahan, mga jokes. Tapos lipat kami ng Santa Rosa naman. Mga 11 nasa Santa Rosa kami. KJ, yes. Kung hindi ka patulog, doon ka matulog. Bakit? Meron bang sleeping pa? Ay, may VIP tayo ron. Ihanda ko sa'yo. Ikaw lang nandun. Tsaka 3 JRO. Para Brad Pitt, etong guest natin hindi na-late ka lang kung nadinig mo Tremendous din ang kanyang qualification. Mahilig mag-aral to si Brad. Saka mayayaman to, Brad Pitt. Tingnan mo dito. Nagtulong nga siya sa Qatar. May mga diplomat sa Saka biro mo, na-explain niyang maigi yung risk assessment. May tatanong lang ako isa, Brad Pitt, tapos ikaw naman, bago tayo kasi malapit na. May nakahanda akong tanong sa'yo. Pahirapan kita kasi mayaman ka
Okay. Anti-rich Ito. ako eh. Anti-rich ako eh. Okay. Sir Leo, is risk management applicable only sa yung workplace o sa yung job site? Paki-expound mo nga yan. Sige po, Tito J, balikan ko po. Yan, I-correct ko lang po yung term. Kasi bago po ang risk management, risk assessment muna, bigyan ko po kayo ng example. Sa medical, sa medicine, bago po ang advanced cardiac life support, kailangan basic life support muna. So ganun din sa risk assessment muna bago risk management. Oo, kasi marami tayong mga managers na minamanage lang nilang mga bagay-bagay, pero ang basic kukunin nila sa mga tao sa baba. So nagkakaroon ng mismatch minsan, lalo pa pagdating sa tinatawag na prioritization of risk. So ang risk, sige po, ituloy ko na lang para po maintindihan natin lahat. Unang-una, bakit ba nagkakaroon ng risk? Kasi mayroong hazard. You remove the hazard, you also eliminate the risk. But if you fail to identify the hazard and its associated risk, then you will be putting someone at risk. Now, sino ba yung pwedeng maapektuhan ng risk? Mayroon tayong tinatawag na business square, no? Ang business po kasi hindi bilog eh. Kung titingnan mo yung business, sa susunod po magpi-prepare ako ng presentation para talagang makita nyo yung picture ng sinasabi ko. Ang business po kasi is comprised of 4 elements. Finances, timetable, quality assurance and quality control, and then yung sa baba, yung tinatawag natin na health, safety, environment, risk. So, pag yung square na yan nagkulang, hindi na magiging square ang business, magiging hindi na pareho ang shape niya. So ngayon, sinong maapektuhan? Lahat maapektuhan sa business. Ang mga elements niyan. Ano ba yung elements ng business operation? Irrespective kung construction yan, healthcare yan. Ang elements ng business is comprised of people. Sino yung mga tao sa business? Mayroon tayong construction workers, may engineers tayo sa hospital, may nurses, may lahat ng tao na pumapasok sa business, kahit visitors yan. Tapos yung mga equipment, yung equipment na ginagamit mo, yan, heavy equipment. Kapag ang operator natin sa heavy equipment hindi trained sa basic ng health and safety, posibleng mapapabayaan ang maintenance ng ating equipment. No? Ay lalo pa kung mahal ang equipment natin. And also, part of business operation are materials. Office materials, chemicals, medicine, materials yan. No? And then of course, the environment. Sa environment natin, mayroong napakaraming hazard yan. Yun yung nabanggit ko kanina, chemical, biological, safety, noise, psychosocial, yung mga hazard na yan. And of course, napaka-importante ni Tito J. Brad Pitt sa isang business, yung tinatawag natin na organizational arrangement and structure, no, or structure and arrangement, yung ating leadership at saka yung ating programs, plans, policies and procedures. Napaka-importante yan. So dito umiikot ang business, people, equipment, materials, environment, and organizational arrangement. Yung 5 na yan. Balikan ko yung environment. Yung environment natin, para malaman natin kung may risk or wala, kailangan marunong tayo sa technique ng pag-identify sa hazard, no? Ngayon, iano ko to kay Brad Pitt kasi may mini concert ka pala. Yung nabanggit mo yung GRO, bibigyan ko ng bagong definition yung GRO mo. Generic Risk Officer. O, yun. May bago na definition yung GRO mo. Generic Risk Officer. Yan. So, babae man yan o lalaki, may GRO ka na, Generic Risk Officer. Iti-train ko yan sa basic ng risk assessment para safe talaga yung concern mo. So, Tito J, ang environment natin, may hazard yan. How would we identify hazard from the environment? Bibigyan ko kayo ng acronym. Dito sa Middle East, familiar ang mga tao sa tinatawag na abaya. Ang abaya, yun yung
damit ng babae na itim. Pero ang spelling niya na dinevelop po is A-B-B-I-A, abaya. Ano ibig sabihin yan? Before you start working, look above. Ano bang mayroon sa taas? Mga bagay na pwedeng mahulog sa workers. Bakit ba pag umuulan may tumutulo? Kasi may butas above, sa taas, di ba? And then, look below. Ano yung below? Yung working surfaces natin. Anong meron doon? Meron tayong mga bagay na pwedeng mag-cause ng slip, trips, and falls. Balat ng saging, bote ng soft drinks, ng tubig, potholes, yan, pwede tayong matisod, madulas, matumba. And then, behind, no? Lagi lang tayong paabante, hindi tayo marunong lumingon eh. Sabi nga hindi ko alam kung si Brad Pitt yata nagsabi nito noon, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakaalis. Parang sinabi yata ito ni Brad Pitt sa isang joke niya eh. Naalala ko lang kasi naalala ko lang, pinapanood pa kita dati sa isang TV show sa Channel 9 eh. Hindi ko na babanggitin kung ano yun. Sa John and Marcia yun. 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 So, anyway, yun. Joker din Joker din to si Brother Leo. Nandito ka kasi Brad Pitt eh, kaya napasabay lang ako. Above, below, behind, inside. Ano yung mga nakakaligtaan natin? Minsan may nakikita tayong sarado, no, closed. So, whenever something is closed, there must be something inside. Okay. In general, look around. So, yun yung abaya, no? Alam mo, Tito J, Brad Pitt, dito sa Qatar, pag nagtuturo ako, ang pangalan ko, pag inintroduce ako, Leo. Pagkatapos ng lecture ko, ang isa sa tinatanong ko sa mga attendees ko, kung may naintindihan sila, meron daw silang naintindihan. Abaya, no? Yung abaya kasi pwedeng mai-apply sa kusina, sa kwarto, sa concert hall, kahit saan pwede mo mai-apply yung abaya. So tatanungin ko sila ulit, ano na ulit yung pangalan ko? Sasabi nila abaya. Kaya pag nakikita ako sa mall, behind, inside, and around, no? Pag nakikita ako sa mall, minsan nagugulat yung mga kasama ko, binabati ako, Mr. Abaya, good morning, good afternoon. Natutuwa ako. Bakit? Kasi at one point in their life, umupo sila sa lecture ko at ang natandaan nila is hazard identification technique. So, going back dun sa tanong mo, Tito J, can anyone apply risk assessment? Yes, indeed. First of all, they need to know what hazard is all about, what is risk, and how to identify hazard. Yung kasunod dyan, pag-uusapan pa natin kung ano pa yung kasunod dyan doon sa 5 steps to risk assessment. Ano bang step na tayo? Ayun. Step 1, step 2. Step 1. Step 1 is who can be affected by the hazard. Yun yung people, equipment, materials, environment. No? Number 2 pala yan, no? Ang step 1 natin is, step 1 is identify the hazard and associated risk. So binigyan natin ng definition yung hazard, anything that can cause harm if not controlled. And then yung risk is the likelihood or possibility that someone can be affected by the hazard. So katulad Brad Pitt sa concert mo, kapag hindi tayo nag-check below, may mga trailing cables tayo, di ba? Pag hindi tayo nag-check above, baka mamaya open concert yun, ano pala, cloudy pala, uulan pala, di ba? Hindi, ano tayo indoor tayo sa indoor. Indoor. Pag hindi tayo nag-check sa loob ng hall, baka may mga unnecessary nga mga bagay diyan na hindi dapat kasama sa concert mo. Siyempre dapat yung mga kasama lang sa concert ang nandun, lalo pa yung mga manunood. Ayun. Yung mga nagbayad lang, no? Yes, nagbayad. So pag hindi nagbayad, medyo suspect yan. Risk yan. Risk yan. Kasi yung upuan na dapat uupuan ng nagbayad, naupuan ng libre. O di walang income, walang revenue. Tsaka kailangan, Sir Leo, Brad Pitt, kailangan magbabayad. Kasi more or less, negosyo yan eh. Hindi po pwedeng libre. Sabi nga ni Brad Pitt, hindi pwede yung libre. Kasi kailangan mo magbayad eh. It's a source of livelihood ni Brad Pitt, di ba? Mga tulong na lang din natin yan. At saka si Brad Pitt naman, may ginunto ang puso yan. Talagang
the best na kaibigan natin yan sa industriya, Sir Leo. At nga pala, no, bago Brad Pitt, pangako lang kami dito kay Bambi Puentes Pagtugin lang natin yung klaro, pero muna tayo It's 1:30 in the afternoon and the hour today is brought to you by JLF Project International Inc. Mga experienced riggers, carpenters, contractors for your transfer, lifting, rigging projects. Ayan po JLF Project International Inc. Pag gusto nyo naman po ng training sa forklift crane, rigging, scaffolding, at project management, call on JLF Project Training and Assessment Center. Bagong ihat, ready na ba ang ating pakikinggan natin ng klaro? Sige, on ko na. Sige, pakinggan natin ng klaro. When I find myself in times of trouble, nating kwento, mahirap na pagbaguhan ka dito. Mag-ingat ka sa pag-ibig sa dulo, at matay ko ay malulod. Ang mundo na aking kinakalawan, nagsasama ko sa pinagalawan. Hindi mo pinakapadala, kahit na maraming lamang tadaan. Ay, kumawala ka sa iyong kadena. ito yung Irish. Taas noong darang pabigat ko'y mananatiling nasa lupa. Habang dikit ko ang aking watawan, panagkimitanim na bala maling magbulag-bulag. Di na uso ang magmaang-maangan. Kung tumahimik kay kasalanan, marami nang tuguan sa laman. Parang biglang tumilib lahat sila ay sa kim. Bakit basag ang salain? Saan mo ko dadalhin? Tagal ko tong kining-king, mas lalong tumataling. Sugat sa aking puso habang nakadungo sa ito dati papasukin. Dahil ako'y gigil nagigilo. Umisahan ko ng maningil at yan ang nais kong galuhin. Maria, 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 kumawala ka sa iyong kadena. Maria, 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 higit matang sasalubong sa balat. Taas noong rarang pabigat ko'y mananatiling nasa lupa. Habang liklik ko ang aking watawan, nagkimitanim na wala maling magbulag-bulaga. Di na uso ang magmaang-maangan. Kung tumahimik kay kasalanan, marami nang tuwan sa laban. Ano yun, yung pares? Sarap lang. Sarap. Sa tabi lang ang kalsado. Okay, yan ang klaro ng Irish sa Brad Pitt. Sir Leo, pagka medyo nag-concert na yan ulit, ni Bambi Puentes, panonorin lang natin. Nandito yan. Tsaka Brad Pitt, sabi nga pala ni Ma'am Bambi Puentes, minsan pwede kayo mag-collaborate no? Ewan ko kung paano mapapasok yung All About Safety, pero maybe dyan Sir Leo sa Qatar, no? Si Brad Pitt at ako, pwede kayo mag-organize ng isang grupo, malapit na magpasko. Punta tayo yung grupong Brad Pitt, kasama natin siguro si Ma'am Bambi Puentes, yours truly, mag-show tayo para sa mga kababayan natin dyan. Kaya ba natin gawin yan, Brad Pitt? Brad Pitt? Wala yata, nawala si Brad Pitt. Naka-air ka ba? Hindi yata ako nadinig ni Brad Pitt. Hello, Brad Pitt. Sorry. Sorry. Hindi, okay lang. Tinanong ko lang kasi kung po pwede yan kasi Sir Leo, meron na ilan na yung kakilala natin dyan sa Qatar, Dubai, no? Na alam mo, pagdating Brad Pitt kasi ng Sir Leo, pagdating ng Pasko, yung mga kababayan natin, nag-ano sila, they're longing for Filipino entertainment, no? Tama Not only in Qatar, baka maski kay Sir William Magramo dyan sa Hong Kong, ano?
makapag-show tayo na ganyan, isang grupo. And ayan, we have a very world-class artist, comedian, scriptwriter, actor, you name it. We have it in the person of Isko Salvador, a.k.a. Brad Pitt. Okay na ba, Brad Pitt, ang 100 piso sa akin? Kaya lang, third world lang. Third world lang. World class na. Third world class. Oo. Brad Pitt, ito pa, kailangan puntahan natin to. Happy birthday kay Engineer Jomar Batino ng Occupational Safety Center. Oh, yan ang natin. Oh. Sige, kanta mo, Brad Pitt. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. Engineer, happy birthday. Happy birthday, Engineer. Happy birthday, Engineer. Yan, si Sir Leo, pagka gusto mo magturo rito din sa Pilipinas, so ewan ko kung consultant ka na, no? Yan ang pupuntahan mo rito para yun yung mga papeles mo, si Director Jomar Batino. Nakasama ko siya Saan? Sa conference ng World Safety Organization in 2016 diyan sa Soler. Speaker ako doon, diyan sa Soler. Tapos, casino ka. Nanalo yan, Brad Pitt, malamang tumawa eh. Tumawa eh. No, tumawa, nanalo ng mga... Nagkusina lang, Brad Pitt. Tito Jay, nagkusina, hindi nagkasino. Ikaw naman, Sir Leo, yung isang... Ano ba pera sa Qatar? Dinar? Real. Yung isang real ilan? 15 pesos? 15, oo. 15. Biro mo, isang mo lang, 15 na kami ni Brad Pitt. Yung 15 mil namin, ano mo lang? 100 mo lang. Hindi ba? 1,000 mo lang pala, 1,000. Tama. Parang hindi ako gumraduate ng engineer. Tanong ako, Kalio, tungkol dito sa yung kasi isa sa mga advocacies namin ni Tajay, yung tungkol dito sa issue na to. Yung Qatar, meron ba siyang nuclear power plant? Yan, maganda. Magandang tanong yan, pero sa pagkaalam ko personal, wala eh. Kasi ang alam ko rito, LPG talaga, natural gas ang product nila. Yun doon talaga sila kilala. Kasi pero yung mga kapitbahay nila sa Dubai ata o Abu Dhabi. Bahrain, Bahrain. Saudi. Ang kapitbahay niya. May mga natural gas din doon. Pero meron din silang nuclear. So, baka sila mga naghahanda na sa future. Parang gano'n. Siguro ang papel ko lang dyan is personal risk assessment, Brad Pitt. Okay. Playing safe mukhang si Sir Leo, mukhang hindi natin ka-advokasya. Mukhang kakampi to ni Engineer Ronnie Dagal. Risk assessment pa tayo para malaman natin. Para malaman natin. Ano yan kasi, yan ang advokasya namin na Sir Leo ni Ginoong Brad Pitt na ang nuclear energy, clean energy. Yes, I believe. Sige Brad Pitt, ikaw muna bago may babatiin ako pagkatapos mo. Okay, go ahead. Aliyo, kasi meron kaming kaibigan ni Tajay na isang nuclear engineer. So, ito yung grupo na kasi nung araw may course sa UP Diliman na nuclear engineering. Sila nasa ibang ata siya electrical o basta ibang engineer. Binuksan yun, nag-shift sila. Nag-shift sila sa bagong course na nuclear engineering. Kasi sineset up yung sa Bataan,
nuclear power plant. Sila dapat yung nun, nagpapatakbo nun. So, si Serkat, buhay pa siya ngayon. Kasama, kaibigan namin, dito, madalas aming guest yun. Baka nandyan nga yun eh. Baka nandito. So, Serkat, good afternoon. And siya ay frustrated actually. So, kasi nasayang yung nila. Yung pinag-aralan nila and nasayang din for the nation. Yung, kasi, inano namin yung history niya. May kasabay siya, 2. Tinayo isa sa South Korea, siguro aware ka ron. Kasabay nung sa Bataan Nuclear Power Plant. Same, Westinghouse, something. Same model, kumbaga. Sabay sila. Hanggang ngayon, tumatakbo pa yun sa South Korea. And they have added 4 or 5 more. That's why umunlad ang South Korea. Mayaman pa tayo sa South Korea, no? Umunlad sila. Diba? So, yun, Tito J. Part yun ng progress nila. Tito J, Brad Pitt. Sige, go ahead. Sige, Silvio. Yun yung sinasabi natin na dapat mayroon laging buy-in, no, sa isang project. Bakit hindi nagkakaroon ng buy-in? Kasi hindi nakikita yung tinatawag na concept of risk, kasi hindi lahat ng risk negative, no? Ang risk can be negative, which we call as threat. On the other hand, risk can also be positive, which we call as opportunity. So, yung positive risk, no, hindi nagkaroon ng buy-in dahil hindi naintindihan na although may risk, but positive risk, sana opportunity natin yan to improve our country using this kind of energy. Kaya yung sinasabi ko na initially we're just talking about the basic concept of risk. But in the long run, kung maintindihan natin at maipropagate natin yung risk-based approach to managing everything, mas maganda kasi we will be looking at the two sides of risk, negative and positive. Ang problema sa health and safety, no, per se, ang nakikita natin lagi, risk is negative. Kaya kailangan natin i-manage dahil threat sa safety ng worker. But on the other hand, kung mag-grasp natin yung positive risk, no? Like for example, what have we learned from COVID-19? We learned from COVID-19 the importance of simple surgical mask. How can it protect the workers? So, ngayon, naging malaking issue pa yung surgical mask dyan sa atin. But on the other hand, pag risk ang pinag-usapan natin, yun dapat yung makikita natin. Let's look at it from the top view. Ano yung mapakinabangan natin sa concept ng risk? Although negative or positive, mayroon talagang mabuting bagay din na maidudulot sa atin kapag may in. Okay, Sir Leo. Pero Kalio, alam mo, yun doon dyan sa level ng safety, risk, hazard, yan nasosolve yan. Pero doon sa level ng political, doon nagkakatalo. Ikaw talaga, salbahe ka. Kasi dito, unanimous naman tayo. Gusto natin. Bagay, okay, pero mas mura kuryente, gusto natin ng mas safe. Mas safe yan kasi tignan mo pag kinumpare mo yan sa coal, mas safe siya kasi yung mga nandun lang malalapit yung kung meron man Yes. Pero yung coal, buong bansa yun. Apektado. Yes. So, doon pa lang, so, yung risk, ang laking risk ito yung kalaban mo Yung risk mo rito, maliit lang. So, i-compare mo ngayon yung advantages and disadvantages. Ito, kita agad na mas maraming rito, mga pollution ng coal. Doon pa lang, talo rin na yan pag may debate kayo kasi mas maraming risk. Correct. Na pag kinumpare mo, ganun yan kung compare mo. So,
sa risk, mas riskier itong coal. Yes. Doon. Kasi kung compare mo, may mga check, iba-iba yun. Yung magkano, importante yun. Ito sa coal, magkano, ini-import natin yan. Magkano gastos natin yan. Tapos, ito naman, bibili tayo, maliliit na yung mga nuclear, ngayon eh. Maliliit na, hindi na ganun sa Bataan. Siyempre, yung technology, nag-upgrade na. Hindi naman na kailangan yung gigantic buildings and old school yun. So, maliliit na lang. Kaya sa... Basta hindi pwedeng pa, natatransport mo. Pwede sa barko eh. Mas safe siya, nandun siya, malayo. Pwede eh. So, bakit hindi natin subukan? Diyan papasok ang concept ng suitable and sufficient risk assessment para may justify yung talagang advantage and disadvantage. Yun, suitable and sufficient risk assessment. Yeah, kailangan natin to, Sir Leo. Alam mo ko si Brad Pitt at ako. Alam ko to si Brad Pitt, ang kuryente nito, mga 100,000 siguro eh. At dati nun, nawawala ng sino yung gusto magpa-dollar sa atin? Pangalan Ajay. Go ahead. Sa pa lang yun, ha? Sa aircon pa lang doon sa CR ko yun. Yung sinasabi ko. Mukhang naka 5 tonner yung yung aircon mo. Alam mo pare ko, idol natin si Ron Navarro. Okay. O nga pala si mahangin yun eh. Advertisement ng electric pan yun. Standard electric pan, Rod Navarro. Oo, 680 home appliances. Ang dahil ginawa commercial nun. Paborito ko yun. Oo nga pala, Sir Leo, more or less, nananawagan ng all about safety. At ito nga sa Dunham Bush, kila Mr. Robert, kay Sir Juster, yung mga mimi-ari ng Dunham Bush, ng mga virgin coconut oil, nandito po si Brad Pitt para magbigay ng inyong magandang advertisement dyan sa EDSA, sa mga iba pang mga produkto. Tawagan nyo lang ang yours truly at medyo minsan tayo sa Dubai. Pero bago natin sa shoutout lang natin muna si Marvin De Leon, si Sam Pereira, happy advance wedding sa July 7, happy birthday July 6 kay Pam Pereira, sa kabrad ko kay Pojig Pascual, Brad, happy, magandang kay Ma'am Elsa, happy viewing kay Duo Jumar, ng sa Tokae, pa-shoutout siya si Connie Agraviador, sino pa, Emma Redeja, Angelo Redeja, yan ang mga nakikinig sa atin, yan ang mga nakikinig. At siguro Sir Leo, download mo at i-share mo sa iyong mga organisasyon dito sa Qatar, para naman. At sabi ko nga, yung mga kababayan natin, kami ni Brad Pitt, at dyan sa mga sundalo natin sa, alam mo Brad Pitt, may mabigat na yung nangyayari sa mga kasundalohan natin, lalo na dyan sa mga Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Marines, iba na. So, tingin ko Brad Pitt, minsan dito sa topic na West Philippine Sea, dapat may topic na tayo. Masyado na tayong late. So, unahin nila, dapat ipasara lahat ng Pogo. Yes, pasara na lahat yung Pogo. Lahat ng mga mabilis na action na, mabilis na action na yan. Yun muna para tapos i-deport lahat yung mga yan. Tapos yung mga building na gawing mga kumpiskahin, gawing mga schools. Yes, tsaka yung wag na muna tayong bumili ng mga Chinese-made na product. Medyo may Japanese-made, American-made, and most of all, Filipino-made,
para humina rin ang industriya nila kasi lagi ang binibili natin Chinese-made product. Mura. Yun ha. Umpisahan natin sa shabu. Huwag kayong bumili ng shabu kasi yan shabu diyan ginagawa sa Pogo. Oo nga no. Safe sila and ano nila, conquered na nila yun eh. Invasion na yan actually. So, kampo na nila yun eh. Maano eh. Ewan ko lang kung i-request nga natin kay Ma'am Elsa kung may pwede tayo mag-extension din dahil kasi may mga tatanong pa ako kay Sir Leo eh, no? Bago ako magtanong kay Sir Leo, binabati ko rin yung anak ko na nasa Germany raw, nakikinig, si Julian Jane Ferrer, ano? At kay Ma'am Annalie, Brad Pitt, sa yung magandang may bahay, magandang hapon din, ano? Hindi na maganda, sexy pa. Oh, ikaw talaga, talagang sip-sip ka talaga, pare, ha? Oo, hindi. Siyempre, nakikinig. Sir Leo, napakaganda ng asawa po ni Ginoong Herman Salvador o Isko Salvador. Mahirap din, no? Masyadong silosa. Masyadong silosa? Sa'yo? Sino naman ang pinagsiselosan yan? Yung mga fans mo? Yung mga taga-Viva Max. Ay, ako. Pero ang ganda ng topic natin. May bago tayo na. 10 minuto na lang pero hingitan extension kay Ma'am Elsa. Minsan nagawa natin. Baka magawa. Sir Leo. Ma'am Elsa. Yung tanong pa natin, how to be proficient in risk assessment as a safety practitioner. Ano po ba ang masasabi nyo ron yung sa katanungan niya? Kajay, dagdagan natin. Yes, go ahead. Para maging yung kumbaga topical and on time and yung may nangyayari. Kunyari, yan sa Pogo. Itong mga ni-raid sa Pora, sa Tarlac. Alam nyo ba na more or less 400 yung illegal. 400 yung illegal na Pogo. Dami ha? Dami. Yung legal, mas marami yun. Legal yun. At saka hektarya yung lupa eh. Kaya nga. Hektarya, building, hindi lang sila. 1,000 silang nandito. Pinapanood ko, pinagtatawanan tayo. Hindi makakapasok yan kung hindi ng LGU. Biro mo, ang application, junk shop. Junk shop. Aha. Yung 10 hectares. 10 hectares. Junk shop, 10 hectares. Na-approve nila. Nagtayo ron, wala pang building permit. Bago ko tanong din, meron din akong obserbasyon dito, Brad Pitt eh. Bago ka maging citizen sa Amerika, pinapakanta ka ng national anthem nila. May citizenship ka pag nagawa. Yung isang mayor dyan sa Tarlac, di ba? Hindi nga makanta yung lupang hinirang eh. Bakit hindi hinuli? Meron bang opisyal na hindi marunong kumanta ng lupang hinirang? Di ba wala? Ang malungkot, hindi naman siya Pilipino. Kaya nga eh. Kaya, Sir Leo, pasensya ka na. Medyo minsan, alam mo, hindi na tayo safe eh. Medyo hinabol nga ni Brad Pitt itong mga Pogo eh. I think Sir Leo kasi itong yung safety ng bansa na yes. Pinag-uusapan natin kasi safety mula doon sa pinakamababa sa bahay, sa place of work, and then sa neighborhood, sa community, palaki ng palaki hanggang sa bansa, sa bayan natin. Yes. So, at saka Sir Leo, ang involved dito, national security na. Yes. So, ibig sabihin, napakahina ng intelligence ng ating AFP. Meron pare, pero nakatingin sa kaliwa, hindi sa kanan. Ito kasi, nila, corrupt yung pinayagang magtayo eh. Ay, naku. Corrupt yung walang magagawa yung Dapat yan, unang-una, hindi nakakapasok yan. Sa immigration pa lang. Kasi,
Magtataka ka ang dami. Nagkulang sa Tapos, risk assessment, Brad Pitt. Yes. Nagkulang sa Yes. risk assessment. Kaya hindi na manage. Yes. Hindi, pinabayaan. Pinabayaan. Kasi may ano sila may legal sa PAGCOR In-approve yung POGO So, yung legality nila, ginawa nila, sinamantala ng mga organized crime na magtayo ng mga illegal. Correct. So ngayon, Brad Pitt, yan na yung tinatawag na nasa crisis na tayo. Yan ang kailangan. Marami tayong magagaling na nagki-claim na crisis managers. Na panahon na para ilabas nila yung mga galing nila sa crisis na to. Kasi Puro crisis lang, na yan eh. Mahirap yan. I think the next war would not be in Taiwan. It would be in the Philippines. Kasi Taiwan could defend itself. It has missiles, airplanes, aircraft carrier, you name it. China could not invade Taiwan. But the Philippines could be easily be invaded by China because we don't have the resources, the capability. Numerically in number, nakita mo nga dun sa TV, pinapalakol, sinasaksak. Nakatingin lang tayo, video nga yun natin eh. I am all praises sa Philippine Marines, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine, but kasi may utos din dyan what to do not retaliate. Yeah. May utos dyan na do not retaliate. Yun ang mali. Dapat retaliate. Hindi kasi, kasi hindi naman yung sarili lang nila involved. Yung buong bansa. Ang utos talaga siyempre, walang mangyayari sa yung pag-violence, inanong mo ng violence. Si BBM, yung presidente natin, very peaceful. Oh yes, napakahirap maging pangulo ngayon. Human being. And siya ang commander-in-chief. Ayaw niya hindi siya confrontational. He doesn't believe na violence can solve anything. Pero Brad Pitt, there was an incident in Indonesia. Pumasok yung mga Chinese warship, Chinese militia. Si Joko Widodo pa presidente noon. Pinalubog nila yung mga Chinese vessel. Hindi naman gumanti. Kasi una ngayon, nagkaroon ng mindset yung Chinese na hindi tayo lalaban. Kaya pinaligiran nila, binobomba nila. Walang lumalaban noon pa eh. President Duterte is a very good president. Kaya lang, hindi maganda yung ating relationship with China. Dapat doon pa lang, binigyan ng presidente natin noon. Yung naging presidente kay Pinoy din, hindi rin tayo ron. Lahat kay ERAP, pinasadsad natin yon. I believe the only president that pinatawag niya yung Chinese ambassador, tinuro niya yung mapa, si President Ramos. Kasi noon pa yan na kinukuha yan And then all of the sudden, pagdating nga ni President Macapagal Arroyo, nabuo na yung kanilang mga isla ron, hindi na natin kayang patalsikin yun. Ang sinasabi ni Colonel Libria yan Dito naging guest natin At naging ganyan nga. Pero bago ko anuhin yan Brad Pitt. Happy watching. Sige Brad Pitt, go ahead. Ano yun? Ang tanong ko doon, in-explain mo gano'n na bakit pinabayaan ng mga Amerikano na kasi matagal din i-set up yun mga artificial island na binuo nila. Bakit hindi question agad ng wala na ba ibang pwede question yan Amerikano lang kasi arms, na yan yung mga armas nila meron akong dyan. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin dahil yung mga armas mo, wala yan. So, sila medyo... meron akong dyan hula lang, Brad Pitt. Kasi North Korea, ang gusto ng Amerika, ang North Korea, maging broker is China. So yun may North Korean threat May mga threat pa yan sa Ukraine. Gusto nila kakampi nila yung China against Russia. Pero
Ang US, syempre, any other country in the world does not want another conflict here in the South China Sea or in the West Philippine Sea. Wala, no? Kaya ganyan na nangyayari. Kaya unsafe tayo ngayon kung dinusog tayo ng mga yan. Pero supposed to be, parang police na, international police. Sinasisita ron. Kasi pagka sinita ng iba yun, hindi talaga papansinin. Tama ka ron. At unfortunately, Brad Pitt, we have only 1 minute to go. Sir Leo, pasensya ka na. Pwede ng mga huling parting words mo and then si Brad Pitt. Last 1 minute tayo. May susunod daw na programa eh. Hindi tayo pwede Embarkada mo. Yeah, announce natin dito yung uwi mo para may... Yes. Sir Leo. May musiko. Sir Brad Pitt, sige po. Last minute. Sige, go ahead. Salamat, Tito J, Brad Pitt, salamat sa uulitin. Pangako sa inyo, meron na tayong may visuals na tayo para magle-lecture na ako on air. Pero salamat sa opportunity and safety be with you. Ayan, maganda. Yes. Thank you, Kalio, and thank you doon sa mga nag-comments. Huwag kayong mag-alala, imbitahin namin si pag nandito na siya sa Pilipinas. So, pwede silang mag-live doon sa studio, no, Kalio, para mas masaya. Opo. Tapos, see you next week. Dito lang ulit. Of course, all about safety. Yung safety ng sa tahanan, safety sa workplace, and safety ng bansa. Good afternoon and see you next week when I find myself in town. Yes, thank you very much. Ito si Tito J. Nagsasabi sa inyo, smile and be safe. Maraming salamat po. See you again next week. Bye. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. So listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety... The preceding program expresses only the opinions and views